Hi guys! This is Misa, your one and only Ai. For today's episode, ito nga yung kaganapan namin sa pag-uuli. Di na nga ako nakapag-video pa ng full coverage ng simula. Sa pagsinso ng kahoy, hinakot, tinumpok, tinabunan at sinindihan. Kasi as you can see, tapos na po siya. Yes po mga mima, uling na po siya at hinuhukay na namin. Charis, si Papa nga pala yung naghuhukay. Di na nga ako nakapag-video pa kasi nga ako yung nag-aasikaso ng pagkain at gawaing bahay. Charis, tinamad lang talaga ang babaeng niya. Nga ito sa mga business namin. Business? Charis, isa nga ito sa mga hanap buhay na pinagkikitaan ng papang ko. And yes mga mima, di po madali yung pag-uuling. Kasi nga danas at naramdaman ko yun. Ang dami na nangyari, ang dami ng kwento sa pag-uuling. Kasi nga isa ito sa hanap buhay na ginagawa ng papang ko, matustusan lang ang mga pangangailangan namin. At proud ako dun mga mi. Saksi ako sa hirap at pagod sa pag-uuling. Sa paghahakot pa lang ng kahoy na itutumpok at ifa-file mga mi, ay nako, sobrang nakakapagod na. Dahil hindi talaga maiiwasan mga men na may malalaking kahoy talaga. Syempre tiba-tiba ka sa paghakot nun. Binubuhat yan ng papang ko, ganyan yan siya ka-strong. Tapos ako dati pag Sabado at Linggo walang pasok, sumasama ako para tumulong sa paghahakot ng mga kahoy. Syempre yung kaya ko lang buhatin, hindi naman ako gangsta para mag-angas-angasan dun sa lakas ng buhat. At yung pag-uuling di mo basta-basta iwan at hayaan lang na kapag nasindihan mo na pwede po nang pabayaan. Wag talaga ganun dahil pag yan pinabayaan mo lang, ay nako mga mema, sinasabi ko sa inyo, abo talaga ang magiging resulta yan at hindi uling. Oh, buti pa yung uling, di basta-basta iwan tsaka pabayaan. Ikaw, kamusta? Charis! At yung pag-uuling di yan isang araw lang, it takes time hanggang sa maging uling na talaga yung kahoy. Lalo na sa gabi, pagpuyatan mo talagang bantayan yan, di ko naman sinasabi na wag na matulog Syempre di naman tayo immortal, need lang talaga siyang i-check lagi. Baka kasi may nabutas para maagapan at nang matumpakwan ulit at di magliyab yung apoy at di magiging abo yung resulta. At isa pa sa mahirap sa pag-uuling mga bees kung malayo sa tubig kasi isa yan sa mga kailangan at importante sa pag-uuling para patayin yung baga sa uling. Dahil pag malayo ka talaga sa tubig, tiba-tiba ka talaga sa paghakot niyan mga mema. At kung nagtataka nga kayo kung bakit nga hindi namin dinediretso yung uling sa sako, kasi hindi pa talaga yan 100% safe. I mean, may tendency pa talaga na may mapapasama dyan sa pinupulot naming uling na may baga pa. Kaya tinutumpok muna namin siya hanggang maobserbahan na wala na talaga siyang baga, saka namin siya isasako. Hulaan nga ilang sako yung nauling namin. Sa makahula, edi congrats! Inabot nga kami ng ilang araw sa paghuhukay at pagpupulot ng mga uling na ito. Kasi nga walang katuwang at mag-isa lang si Papang sa paggawa ng mga ito. Tumutulong nga naman talaga ako pero pakunti-kunti lang talaga yung ambag ko. Naboboard niya si Papang na gawin ito mag-isa. Nakakawalang gana naman talaga gawin yung mga bagay na mag-isa ka lang. Di tulad pag may kasama ka is nalilibang mo yung sarili mo habang ginagawa yung mga gawain at hindi mo namamalayan at natatapos nyo na. At di na nga rin tulad ng dati pa na nandito pa si nanay na kahit minsan is mas marami pang sermon ang ambag niya is nagagawa pa rin nila ng masaya at maayos yung gawain nila. Nakakalungkot at nakakamiss man isipin at balikan ng mga nakaraan pero wag na talagang magkwento at baka may tumulog pa. Ito nga yung huling tumpok na huhukayin namin ngayon. Ito yung mga malalaking kahoy na hindi siya nauling, balagang yung tawag sa amin. Tinumpok at isinalang lang ulit ito ni Papang and as you can see mga mema sobrang ganda ng pagkauling niya. Di nga namin binenta lahat at nagtira kami ng ilang sako para gagamitin sa pagluto at nang di na mangangahoy pa. Yun lang, bye bye!